Matagal na ho tayo nananawagan. Kung gusto natin ng isang bagong Pilipinas, dapat kontrolado ng gobyerno ang mga public utilities. At hindi siya hostage. Ito po, sentido común. Hindi mo kinakailangan maging Harvard graduate o maging abogado. No? Hindi. Para lumakas ang ating gobyerno, maging industrialisado ang ating gobyerno, lumakas ang ating agricultural sector, lumakas ang ating food security, dapat malakas ang ating gobyerno kung kontrolado niya ang mga public utilities. Importante po yan para sa economic development. Walang magaganap na totoong economic development kung hindi kontrolado ng Estado ang mga batayang serbisyong pampubliko kagaya ng kuryente, ng tubig, telekomunikasyon, transportasyon. Yan po yung mga batayang pangangailangan ng tao para mabuhay ng masaya. Kahit wala pong dagdag na sahod, kung mura ang presyo ng kuryente, mura ang presyo ng bilihin, mura ang presyo ng tubig, ang value ng pera ay mataas. Kaso, hindi po ganun ang nangyayari. Kaya sinasabi po ng UFCC at ng Water for All Refund Movement, hostage ba tayo ng iilang mga kumpanya na ito? O hostage ba yung ating gobyerno? Irregardless kung sinong administrasyon, mapa-administrasyong Aquino, Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Duterte, Marcos, o Sara, o Gibo, ang tanong lagi, itong mga pangulo na ito, at mga senador, mga kongresista, gobernador, mayor, ano bang inihahain nila sa publiko para mapababa itong mga batayang pangangailangan ng tao para mabuhay ang mga Pilipino? Kung ang tubig, hindi mo kaya ibaba ang presyo, gobyerno pa bang matatawag to? Lalong-lalo na kung wala sa kontrol mo. Paano pag sinabi ng mga oligarko, boss, ang generation nagtaas eh. Sino ba may control ng generation? Dati kontrolado ng gobyerno. Transmission, dati kontrolado ng gobyerno. Sino may control? Sasabihin ng Meralco, hindi ho namin kasalanan. Kasalanan ng generation at ng transmission, kaya kami magtataas. Pero sa totoo lang, halos isang industriya lang naman sila eh. Isang kopungan lang sila eh. Magkakaiba lang ng mga linya ng negosyo. Bakit hindi pa ang gobyerno ang gumawa ng tungkulin na yan na kaya naman niyang gawin? Kaya naman niyang gawin eh. Kung naniniwala ako, marami pong mga Pilipino na mga profesional na mauhusay na pwedeng patakbuhin ang gobyerno natin. At yung mga korap sa gobyerno, kukunti lang naman po yan eh. Ating pamahalaan, lalong-lalo na sa ating mga regulators, at sa ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos, na sana itong mga ganitong klaseng eskema, para hindi naman mahirapan ang publiko, huwag nyo naman singilin sa amin in advance, no? Yung mga proyekto na ito. Sinabayan pa siya ng mga problema na patuloy na nagtataas yung halaga ng kuryente, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng gamot, talagang nasasakal na po ang mga consumers natin. So kanino tayo hingi ng tulong? Siyempre, sa ating Pangulo. Kay Pangulong Bongbong Marcos na para ipagtanggol tayong mga consumers, tayong mga commuters, no, dito sa ating bayan, At kung ano man yung mga politika na umiikot ngayon, tingin ko mas kailangan na mapag-usapan ng publiko ang mga utilities dahil yan po yung pang-araw-araw na kailangan po natin eh. May kasabihan nga yung iba, di baling walang kuryente, dapat may tubig. Ang problema naman po, kung ang tubig, pero yung presyo nakamamatay, problema uli si nanay, si tatay. So, yung budget ng isang magulang, pag sweldo niya, matik yan, no? Baka 30% ng kanyang sahod ay napupunta lang sa utilities o baka more than, no? So, kinakailangan magkaroon ng extra work ang ating mga nanay at ang ating mga tatay para makapag-comply dun sa needs
nating mga magulang para mag-survive ang isang pamilya, ano?